Krisis sa palasyo. Lumalakas ang usap-usapan hinggil sa posibleng pagpapatasik kay Pangulong Kuting Jr. dahilan upang umani mangamba ang Pangulo sa kanyang posisyon. Samantala nagbanta naman si Vice Presidente Inday Sara ng posibleng pagkilos kung hindi aksyonan ng administrasyon ang mga isyong babalot sa gobyerno. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng palasyo, labis na kinabahala ni Kuting ang mga galaw ng isang mataas na opisyal na hinihinalang nagpaplano ng isang kulita o impeachment laban sa kanya. Ang lumalalang hidwaan sa pagitan ng Marcos at Duterte ay nagdulot ng pagkakawatak-watak sa administrasyon. Sa kabila nito, nananatili namang dehado si VP Sara na protektahan ang integridad ng pamahalaan kahit pa ito ay mauwi sa direktang pagkilos laban sa Pangulo. Habang inaabangan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa, nananawagan ng mga eksperto sa politika ng pagkakaisa sa gitna ng krisis na ito. Maraming Pilipino ang nababahala ng hidwaan sa loob ng gobyerno ay maaring magdulot ng mas malalim na problema sa ekonomiya at seguridad. Sa kabila ng lumalalang tensyon, umaasa ang taong bayan na mananaig ang kapakanan ng bansa sa kabila ng mga alitang politikal. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pero no? Kitang-kita mo sa mukha ni Chis Escudero, wala na siyang magawa. Ginaganon-ganon na lang niya ang baso. So, anong gusto mong gawin doon? Iinumin din ni Chis Escudero ang basong ininuman mo? Ano yan, inuman? Alam niyo mga lods, napagtanto ko lang. During campaign, sobrang malabnaw pala talaga yung mga promises ni President BBM. Diba? Yung like, for example, babangon tayong muli. Sabay tayong uunlad. Diba? Yung mga ganyang slogan, masyadong promising to the point na, yun, maraming maniniwala. Kasi of course, Marcos din siya. Diba? So, saludo tayo kay Apo Lakay diba? Yung ama niya. So, tayo naman, diba? Amazed na amazed. Pero naisip ko lang mga lods, magkaiba talaga sila, no, ni former President Rodrigo Duterte. Pansinin mo yung during campaign din ni Tatay Digong. Diba? Specific si Tatay Digong sa gusto niyang mangyari. Diba, during campaign, ano ang sinabi ni Tatay Digong? Specific siya, diba? Droga. Sugpuin niya ang droga, sugpuin niya ang korupsyon. Diba, kumbaga, may direction, kumbaga. Kaya makikita mo talaga yung pagkakaiba, no? Ngayon ko lang naisip na, yung mga sinasabi ni BBM, nung campaign period pa, puro matatamis na salita. Kaya pansinin mo ngayon, hindi niya masugpo-sugpo yung corruption, di ba? May nakita ka bang hakbang na ginawa ni President BBM ngayon pagdating sa corruption? Di ba wala? Di ba? Billion-bilyong budget and program. Hindi man lang niya binusisi. Basta-basta niya lang talaga, di ba? Basta-basta lang na talagang inapprove. Yung PCSO, di ba wala siyang sinasabi? No, it's because, yun pala. Wala sa kagustuhan ni President BBM yung sugpuin ang corruption. At ito pa napansin ko mga lods. Ang mga Duterte, pansinin nyo sila pag nagsalita ang mga Duterte. Hindi sila promising. Never ko pang, ewan ko lang kayo mga lods, pero never ko pang narinig sa kanila yung sabay-sabay tayong babangon muli. Di yung mga corny na mga... Di ba yung mga corny na mga matatamis na salita? Never ko pang narinig kay Tatay Digong yung sabay-sabay tayong uunlad. Sabay-sabay tayo sa pagbabago. Yung mga, di ba, yung mga ganyang slogan, never kong narinig sa mga Duterte. Pero wag ka. Duterte delivers. Di ba? Ngayon ko lang na-realize di ba? Yung mga politiko, di ba? Yung mga gahaman sa kapangyarihan, pansinin mo yan, sila tambaluslos, di ba?
Kung makapagsalita talaga sila, no? Full of promises, full of dreams, mga matatamis na salita. Pero ang ibibigay lang sa mga tao, ayuda, ayuda. Diba? Kaya sa totoo lang mga Lods, I'd rather choose Duterte talaga. Kasi ang mga Duterte may direction eh. Diba? Ang mga Duterte, alam nila ano ang kailangan nilang gawin at inuuna talaga nila ang mga tao kesa political career at ambisyon nila. Kaya sa election mga Lods, alam na natin, sa next election, yung mga nagsasalita ng mga, di ba yung mga nagsasabi ng mga bulaklaking salita, mga matatamis na salita, sus! Wag na! Di ba? Wag na! Dun ako sa palamura. Dun na lang ako sa kamay na bakal. At least, kitang-kita natin ang pagbabago at resulta. Bubuhay uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Ayan na naman tayo sa bubuuhin ulit natin. Ayan na naman tayo sa Uniteam. Tapos ang ending, pag nakuha nyo na, pag nanalo na kayo, bye-bye. Iiwan na lang sa ere. Saan na lang talaga mga Lords, hindi na sasanib si VP Inday Sara sa gustong mangyari na naman ni President PBM. Sana si VP Inday Sara, lumayo na lang talaga siya. Diba? Kumbaga, hindi na siya sana sumasali, no? Sa mga pakulo nilang Uniteam kuno. And actually mga Lods, masaya ako na kumbaga si VP Inday Sara right now ay hindi na nakikisawsaw kila President PBM. Hindi na nakikisawsaw sa mga partido nila. Diba? Okay yung mag-focus na lang si VP Inday Sara sa OVP, no, sa pagiging Vice President niya, sa pagiging DepEd Secretary niya. Kaysa sumabay siya sa mga trip, no, at mga ginagawa nila tambaluslos, di ba? Nagpapalakas kuno ng partido, nagre-recruit para pandagdag sa partido nila. Di ba? Mga political ambition, yan lang ang iniisip nila. Once is enough. Tapusin na lang ni President BBM ang kanyang termino, pero once is enough para sa mga Marcos at mga Romualdez. And let's protect VP Inday Sara, and sana tuloy-tuloy na si VP Inday Sara na kumalas talaga. Ito, grabe. Mga kongresista, tinawag nila si Senator Pimentel na balat sibuyas. So, grabe. Ano ang dahilan? Bakit balat sibuyas? Dahil dito sa budget ng pinapatayo na news building ng Senado, pinapatayo na allegedly, ang report, umaabot na ng 23 billion pesos. So, pina-stop ni Senator Escudero ang construction kasi nga masyadong malaki. Ngayon, maraming mga kongresista na nakisawsaw kung ano-anong paratang nila sa Senado, magastos daw. Nag-respond si Senator Pimentel na huwag kayong magmalinis, sabi niya. Tingnan niyo muna ang inyong mga bakuran. Kasi lumobo ang inyong budget for 2024. Dati, original yan, 16 billion lang. Bakit naging 28 billion? Yun ang paglilinaw ni Senator Pimentel. Yun na. Nag-respond na itong mga congressman na huwag kang maging balat sibuyas. Ito si One Rider Party List Representative Gutierrez.
There is no need to be onion-skinned about criticisms aimed at the Senate's spending. As public officials, we must all be open to scrutiny, especially when it concerns the use of taxpayers' money. Yan ang payag ni Congressman Gutierrez. He maintained, sabi pa niya, public deserves to know why the cost of the Senate building has escalated so dramatically. Your role as a senator should also include ensuring accountability and transparency, not merely defending controversial projects. Yan, ang birada ni Congressman Gutierrez. Okay. Isa pang kongresista, si La Union Representative Paulo Ortega. He described Pimentel's defense of the budget allocation for the new Senate building as unnecessary and a distraction from the core issue, which is the responsible use of public funds. Sabi ni Congressman Ortega, what we need is transparency and accountability. The question remains, why has the new Senate building's budget ballooned to 23 billion from its original allocation of 8.9 billion? Tanong ni Congressman Ortega. Okay? So, ito, wala akong pinapanigan. Congressman ka man o ano. Ako lang nagtataka ako sa itong pagbalon ng mga projects. Ano? Dito muna tayo sa budget ng house. Grabe ang singit. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala. 12 billion ang increase ng budget. Originally 16 billion lang, naging 28 billion. So, nagalit ang mga congressman kay Senator Pimentel. Kaya tinawag nilang balat sibuyas ka, you are just diverting the issue. Tapos, napansin ko dito sa mga congressman, palagi nilang sinasabi yung judicious use of funds, transparency, wag kang Maalala ko, si Tatay Digong noon, nung meron pa yung SMNI, yung programa na gikan sa masa para sa masa. Di ba, nag-ano lang si Tatay Digong na yung libro ninyo, ilabas ninyo, transparency. The same thing, itong sinasabi ng mga kongresista na transparency, accountability of public funds. So, nung nag-comment si PRRD na ilabas ang inyong mga libro, ipakita paano nyo ginastos ang inyong mga congressional funds, nagalit sila kay PRRD na yun na po, nagresulta na po sa paggurgor sa SMNI. So, para bang double standard itong ating mga kongresista. Meron pang isang kongresista, Bongalon. Saan ba yun? Saan ba si Congressman? Ako, Bicol Party List, Representative Jill Bongalon. Binanatan din niya si Senator Pimentel. Okay? Sabi niya, it was unnecessary for Pimentel to divert the issue by comparing the budget of the Senate and the House of Representatives. Sabi niya, public funds must be utilized transparently and judiciously, irrespective of the agency or branch of government. Correct. So, sabihin na natin na lumobo ang budget ng building ng Senado. At least, nandyan na si Senator Escudero, pina-stop niya. Ang tanong dito ngayon, yung
budget o yung pondo ng mga kongresista. Talaga bang they are spending it transparently and judiciously? Malala nyo yung concurrent resolution number 10, yung binulgar ni Sassasut na certification, clearing by certification lang. Millions of pesos. Pinatunayan ni Congressman Roque. Attorney Roque being a one congressman before. Sabi niya, talagang nangyari. Millions of pesos, pipirma ka lang na i-certify na ito ang gastos ko. Wala nang resibo. Yun ba yung judicious judicious and transparent spending of public funds? Nagtatanong lang po ang mga kongresista. Nasaan ang resibo? Kaya nagkaroon ng hashtag na hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Bakit hindi itong mga lawmakers natin, both Congress and Senado, bakit hindi nila magaya yung ginagawa sa US Congress? Again, pasalamat tayo kay Sassasut na nag-post. Pinakita niya yung ginagawa ng US Congress na up to the last cent o up to the last dollar, ang mga US lawmakers may resibo. Kita ko nga kahit parking fee, kahit taxi fare, kahit kape, kahit hotel accommodation, airplane ticket, talagang detalyado paano ginastos ng mga US lawmakers ang kanilang budget. Ito ang tunay na judicious and transparent use of public funds. So itong ating mga kongresista, binabanatan nila ang mga senador dahil lumobo ang budget ng building sa Senado. Ang gaganda yung sabi nila, kailang, I don't know, up to now, wala pa namang naipapakita na mga yung resibo ba kagaya ng okay? So, sana tigil na itong mga di ba, pare-parehas lang yan. So, talagang may nabasa ako na editorial ng I think Philippine Star ata or Inquirer. Anong description nila yung sa Senate building? Bad taste. Masamang bad taste. Kasi mga kritiko, daw, parang 5-star hotel daw ang labas ng Senate building kung matapos, kung matuloy yung 23 billion na total cost of the project. 5-star hotel. Ganun po ang ating mga mambabatas. Hayahay pa kung sa Bisaya, gastos ng gastos, kailang kawawa ang mga taxpayers. So hanggang kailan tayo get out of this predicament na sobrang kamahalang mga bibilhin, ang ating mga lawmakers, billions ang pinag-uusapan, both Senate and Congress, na lumolobo ang kanilang budget. Kawawang mga
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!